Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Jessar at samahan niyo po ako sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang title po natin sa umagang pong ito ay How Long, O Lord? The Process of Dealing Our Anxiety Through Lament in Psalm 13 verses 1 to 6. Pag sinabi po nating lament, ay sa Tagalog po nito ang ibig sabihin ay panaghoy or pagdaing. At pag sinabi po nating lamentation, ay isa po itong tinatawag na non-narrative na or tinatawag nating na poetic literature na kung saan ay pagdaing ng mga nararanasan. Pwedeng isang kagutuman, sakuna na nangyari, or kamatayan na nangyayari. At sa panahon natin na kung saan ay meron tayong pinagdadaanan, ay itong pandemic na ito, na COVID-19, na kung saan ay makita natin ay may mga bagay na kailangan nating i-deal. At paano ba natin ito madidil ang mga bagay nito? Madidil natin ito sa pamagitan ng lamentation o yung paglament o yung pagtatangis, pagpoproseso ng ating emosyon. Makita natin na para bang minsan isang kababaan o kahinaan ng pagpapakita ng emosyon. Na ang totoo niyan ay yung paglalament ay isang natural na bagay, ay isang proseso na kung saan ay makakabuti sa ating mental health. Friends, just want you to understand that it's okay not to be okay. So the problem with our community, ang nangyari ngayon ay meron tayong tinatawag na shortcut pagdating sa pagproseso ng ating emosyon. So, ibig sabihin, hindi natin nare-recognize pag sino-shortcut natin yung proseso ng ating mga nararamdaman. Kung tayo nagwo-worry, ay okay lang yan. Nasa denial tayo. Hindi natin alam na may tinatawag yan na tsunami effect sa atin. To the point na baka magkaroon tayo ng meltdown. So, I would like to propose the significant things we can learn from Psalm 13 verses 1 to 6. A personal lament by David and how to make this pandemic a life-changing experience on the issue of trusting God's sovereignty. So ang tanong dito mga kapatid ay, how can we process our anxiety through lament? Number one, so we can process our anxiety through lament by expressing to God our real condition. Ulitin ko, expressing to God our real condition. In verses 1 to 2, ang sabi diyan, How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? So Psalm 13, nakita natin, kaya sinabi ko, isa siyang personal lament, isang panagoy, isang personal na pagdaing sa Panginoon, na kung saan si David ay ini-express niya yung kanyang complaint, yung kanyang sorrow, yung kanyang disappointment sa kanyang current situation. So, kung titignan natin, nag-start siya dyan by telling his real condition. Ang sabi niya, How long, O Lord? In fact, yung salitang how long ay 4 na beses nabanggit yan sa NIV. Sabi dito, How long, O Lord, will you forget me? How long will you hide your face? How long must I wrestle with my thoughts? How long will my enemy triumph over me? So, ibig sabihin nito, nagpapahayag siya na si David ay meron siyang pinagdadaanan. Meron siyang pinagdadaanan. Marahil siya ay depressed sa pagkakataong ito. So, asking until when God will hide His face, ang ibig sabihin nito, kumbaga feeling ni David na napakalayo ng Panginoon sa kanya at higit sa lahat ay iniwan o winithhold ng Diyos yung pagpapala na para sa kanya. So, the reason why the psalmist expresses condition because he felt that God is totally silent on his current situation. We can observe that psalmist is totally and brutally honest with his condition and not necessarily questioning God's power. But rather, sa verses 1 to 2, ini-indicate dito yung kanyang personal relationship with God. Nitong sa amin, si David at ang Panginoon. Ang isang magandang bagay dito na ma-observe natin
ay yung pag-express ni David o ng psalmist ng kung ano ang totoong kalagayan niya ay pagpapakita ng kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman hindi ka naman pwedeng magpahayag ng iyong emosyon sa hindi mo kakilala. O hindi ka pwedeng mag-express ng iyong deep thought sa isang stranger. Kumbaga, ang kagandahan nito ay ina-unearth ni David yung kanyang saloobin. So, itong problema dito mga kapatid, according sa crossway.org, na mayroong problema pag sinosuppress natin yung ating emotion. Na kung saan, ang hindi natin alam, ay ito ay pwedeng mag-cause ng napakalaki pang problema. Kagaya ng ganito. Para siyang tubo, ang sabi doon, na kung saan ay na anytime, pag sinoppress mo siya, yung pressure ay pwede itong pumutok. Like for example, pag meron tayong pinagdadaanan, emotionally struggle tayo, depressed tayo o distressed tayo, karamihan magkakaroon tayo ng problema. Meron tayong tinatawag na yung heartburn, minsan migraine, minsan simula ng hindi pagkakaunawan sa family, sisimula din siya ng broken relationship, anger, retaliation. Mga kapatid, ang emotion po ay hindi mali. Hindi siya bad. Ang mali po ay ang pagsikil o yung tinatawag natin sa pag-suppress ng ating emotion. O para ka bang nagsasabi na para ka bang sinosuppress mong isang bagay, anak, dapat mo siyang i-release na ang tendency nito ay ikaw ay sasabog. Mga kapatid, it's okay not to be okay. Expressing our despair o yung tatawag nating kawalan ng pag-asa is beneficial in the long run because we are processing our emotion. Meaning, yung pag-shortcut natin sa process nito will result to a big problem. Yung sabi, kumusta kapatid? Okay lang ako. Hindi ka natutong nagpapahayag, nahihiya ka, to the point na yun pala ay may dinadaan ka na, to the point na di mo makayanan at magkaroon ka ng nervous breakdown. Ang kagandahan sa Psalm 1 and 2 ng chapter 13 ay nagpapakita ito kung papaano naging honest si David sa kanyang kalagayan. So, the process of dealing our anxiety through lament is by expressing our real condition. And the second is expressing to God our real concern. Ulitin ko, expressing to God your real concern. In verses 3 to 4. Ang sabi po dyan, look on me and answer, O Lord my God, give light to my eyes, or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. So the psalmist is presenting two concerns. Ano ba yung dalawang concern dyan? Well, the first concern is that he asked God to look and answer him. And second is, give light on his eyes. The reason the psalmist presented this concern is because he do believe that only God can resolve yung kanyang bad situation. The petition of the psalmist is unearthing something concerning God's attributes, that God is giver of moral enlightenment. So, yung pag-recognize, Panginoon, sagutin niyo po ako, bigyan niyo po ng liwanag ang itong aking isipan. Ang ibig sabihin nito, nire-recognize dito ng psalmist na ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng moral enlightenment. So, kanino itong psalmist na ito na dumudulog? Paano niya pinaprocess ito? Pinoproseso niya sa pamagitan ng pagdulog ng kanyang mga hinaing sa Panginoong Diyos. Well, so the psalmist simply unearthed his concern because he believes that if God wouldn't respond to his need, maybe he may suffer depression and death and will mocked by his enemy or enemies, which shows his apprehension that caused him to be honest with
his needs. So anong keyword dito? Kailangang maging honest sa ating mga pangangailangan. Maging honest sa ating current situation. Friends, the psalmist is on the verge of danger and desperation. And his petition reflects his real needs. And his petition also reflects that he is really in a bad mental health. Yet, the good thing, he asks help doon sa right person na kung saan ay siyang may control ng lahat ng bagay, which is ang Panginoong Diyos. Remember that words of the depressed person reflects his current situation. And psalmist reflects it and he addresses it to the one capable of saving him from the danger. So, number 3, expressing to God your real commitment. Ulitin ko, expressing to God your real commitment in verses 5 to 6. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for He has been good to me. So after the psalmist express yung kanyang true condition, at hindi lang yan yung kanyang condition, in-express niya rin yung kanyang totoong concern sa Panginoon. At pagkatapos nito, makita mo na nagkaroon ng transition from, sabihin natin na napaka-down nung psalmist na to, at sa verses 5 to 6, na kung saan ay biglang kabig, but I trust in your unfailing love. Yung salitang but doon ay isang contrary doon sa kanyang prior statement. But I trust in your unfailing love. So, nag-transition yung kanyang words from melancholy to positive perspective that God will resolve this problem. There's also a sign that the psalmist somehow choose to move on from his current condition. So, ano ba makikita natin doon? So, to trust means to put confidence to someone. But in the context of Psalm 13, verse 5, to trust God here, it's not only means of trusting God, but also His character, His unfailing love, that also means His faithfulness. The psalmist exhibited truth about God's character, that He will surely hear us or hears us when we pray because He is faithful. Ano pa dyan? Then sabi pa dito, my heart rejoice in your salvation. Rejoice in your salvation. The psalmist is anticipating a deliverance. Grabe, no? Yung verses 1 to 2, pagpapakita, nag-question siya, Lord, bakit mo tinatakbuhan? Lord, bakit mo pinagtataguan? In verses 3 to 4, sabi doon ng psalmist, Panginoon, ito po yung aking concerns. Ito po yung kailangan ko. But in verses 5 to 6, nagkaroon ng dito transition. Sabi niya dito, rejoice in your salvation. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na itong psalmist ay ina-anticipate niya itong deliverance. Deliverance from where? Deliverance sa kanyang kalagayan, sa deliverance sa kanyang mga kaaway. So, from the very melancholic mood, the psalmist now is showing a renewed perspective. Ulitin ko, ang psalmist po sa chapter 13 ng Psalm ay nagpapakita sa verse 5 to 6 ay nagpapakita po siya ng bago ng perspective. At panghuli, sinabi diyan, sing to the Lord. Itong sinabi natin, sing to the Lord, an expression of trust. The psalmist express itong commitment to worship the Lord, for he knows that God will deliver him, and the psalmist's basis of deliverance is what God has done to him in the past. So the Lord was been faithful or good to him will also show goodness and faithfulness in his present condition. Nakukuha ba natin? Ibig sabihin, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin before, ay pwede natin itong maging baon-baon o maging saligan sa panahon na kung saan ay meron tayong
problema. So ito yung kagandahan dito. Ano yung problema dito? Na kung saan meron tayong pinagdadaanan, may pandemic, ito yung problema, ano kailangan natin gawin? Hindi ko rin sinasabi na kailangan natin na wag na tayong kumilos, mag-doubt tayo. Ang sinasabi ko po dito, iproseso natin kung ano yung ating nararanasan, kung ano yung ating tunay nararamdaman. Bakit? Sa huli ay nire-recognize natin na mayroon tayong mga sabihin natin pangangailan na kailangan punuan. Meron tayong emosyon na kailangan mismo na masettle. At mga kapatid, minsan pag may nagtatanong sa atin, uy, kapatid, lalo na kung may emotional struggles, o kamusta ka na ba kapatid? Tapos ang sabi, ay, ano po, pastor, kuya, hindi po ako okay. Tapos minsan ang kadalasan na reply natin ay, baka nagkukulang ka lang sa panalangin. Baka nakakalimot ka lang sa Panginoon. So, kung akong tatanungin, parang hindi dapat ganun yung ating sagot. Pagkos, matuto tayong makinig. At matuto tayong mismo na makipagsimpatya sa taong ito at matuto tayong tulungan ng taong ito upang iproseso kung ano ba yung kanyang pinanggagalingan. Kasi mga kapatid, ang problema sa atin, pag dinideny natin kung ano ang totoo nating nararamdaman, ang problema, ito ay magkukos sa atin ng mental issue. Friends, yung pagpapakita ng hindi ka po okay ay hindi ito weakness. Isa itong strength. Somehow, lalong-lalo na kung ini-express mo ang iyong kahinaan sa Panginoon. Lalong-lalo na kung nagiging honest ka lang mismo sa iyong karamdaman o nararamdaman sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po nating i-shortcut yung process sa pag-deal ng ating mga emosyon. Bagkos, kailangan po natin itong i-process sa paraan na sinasabi mismo ng Bible na kung saan yung pagdaing or panaghoy or lamenting ito the Lord. Kasi higit sa lahat, pag tayo iniyak natin sa Panginoon, pag niluhod natin sa Panginoon, pag inexpress natin sa Panginoon, well, ang kagandahan nito, siya lamang yung tanging person na kung saan hindi ka i-judge dahil mahinang yung pananampalataya o ano paman, bagkus siya yung Panginoong Diyos na kung saan ay magbibigay pa nga sa atin ng kalakasan. Ibig sabihin, pag na-air natin yung ating mga sentiments sa harapan ng Panginoon, ang di natin alam ay ito ay nakakatulong upang mapagaan ang ating loob. Hindi aksidente na bakit ang lamentation or tinatawag natin na yung mga sabihin natin itong lament na literature ay nasa Biblia. Itong poetic na lamentation ay nasa Biblia. Na i-preserve ito para ipakita sa atin na it is okay not to be okay. It is okay to express your anxiety sa harapan ng Panginoon. At ibig sabihin, hindi ka dahil mahinang pananampalataya mo. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan mong iproseso ang iyong emosyon. Now, mga kapatid, paano ba natin ito may apply? Well, meron tayong simpleng word dito. Ang word po natin dito ay cast. O cast, C-A-S-T. Unang-una, C is communicate our real emotional struggles with God. Because we're expressing our sentiments to Him will lessen our burden. A, ask God about your situation. Don't be ashamed of your current condition. God will not judge us if we ask Him about our misery. And ask for His enablement because God is the right person to listen to our petition without judging us. And S, size up or reflect to God's faithfulness and goodness in your life in the past. The Lord was been faithful and good to you in the past will remain faithful and good at our present situation. T, transition from victim to victor. Well, God has no moral obligation, para i-reveal niya lahat ng mga bagay. Bakit ba ito nangyayari?
Pero one thing lang na kailangan nating malaman, na we can choose to move on from our depression and desperation, little by little, by embracing the truth that He is in control of everything, at ang Panginoong Diyos ay faithful at good sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, it's about time na i-process natin yung ating mga nararamdaman. Kahit ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya mismo sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, my God, bakit mo ako iniwan? At ito'y pagpapakita ng lamentation. Nagkasala ba siya doon? Hindi. In-express niya lang yung kanyang thought, yung kanyang nararanasan. At sa mga oras na ito, huwag nating i-deny. Kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may nararamdaman, ano man ang yung katayuan sa mga oras ito, ito yung time na kung saan ay kailangan nating idaing ang mga bagay nito sa Panginoon. Kasi ang katotohanan dyan, sa bawat pagdaing natin sa Panginoon, ay pagsulyap natin o pagtahak natin at pagganap natin sa pag-asa na pwede nating makuha sa Kanya. Mga kapatid, ito yung pagkakataon din na kung saan ay matuto din tayong makinig sa mga concerns ng mga ating kapatid. At i-guide din sila sa pagkakataon na ito upang iproseso ang kanilang mga nararanasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng opportunity upang pag-aralan po, Panginoon, ang Psalm 13 verses 1 to 6. Naniniwala po ako na ikaw yung Diyos na magbibigay po sa amin ng pag-asa sa gitna po, Panginoon, ng itong COVID-19 pandemic. At naniniwala din kami na gagabayan niyo po kami at tutulungan niyo po kami iproseso ang aming mga nararanasan. Ito pong aming samutalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.